May mga bahay sa Pilipinas na kapag nakita mo, iisipin mo na agad na pagmamay-ari ito ng billionaire or foreign tycoon. Pero ang totoo, pag-aari ito ng mga artista na nagsimula rin sa simpleng pangarap. May mga tahanan na may sariling elevator, infinity pool, at malawak na lupa na parang resort. At ang mas nakakabilib, hindi lang ito tungkol sa yaman, kundi kwento ng pagsisikap, tiyaga at sakripisyo para marating ang gantong klase ng buhay. Sa video na to, aalamin natin ang mga pinakamagagandang bahay ng mga artista sa Pilipinas. Ito'y di para mang-inggit, kundi mag-inspire. Kaya let's go! Mr. D. Number 12. Modern hilltop home ni Paulo Ballesteros. Ito ay isang tahimik na hideaway sa Antipolo. Ang modernong bahay ng aktor at TV host na si Paulo Ballesteros ay nakatayo sa tuktok ng bundok at may malawak na tanawin ng Antipolo Mountains. Minimalis ang disenyo nito. Neutral na kulay sa labas at sa loob, parang kalmado ang mata. At malapad na balcony na may clear glass railings para ma-appreciate ang luntiang paligid. Sa loob naman, pinananatili ni Paulo ang modern at minimalist na tema. Pero may twist! Pinagawa niya ang isang malaking walk-in closet para sa kanyang koleksyon ng sapatos at damit. Sakto ito sa kanyang personalidad. Simple sa labas pero stylish sa loob. At number 11, French Mediterranean Mansion ni John Lloyd Cruz. Ang dream house na ito sa Antipolo ay tila pinagsamang Pranses at Amerikanong panlasa. Sa labas pa lang, kapansin-pansin ang Italian marble na nagbibigay ng eleganteng itsura. Ang interior at exterior ay parehong maluluwag at maayos ang pagkakadisenyo na may French Mediterranean at traditional American motifs. May guest house pa sa loob ng property na inspirasyon ng isang American drama series. At sa harap nito, makikita ang isang pool na may lanay para mag-chill. May outdoor porch rin bilang waiting area kapag naghahanda ng hapunan. Bagamat pribadong aktor, pinakita ng bahay nito ang bunga ng kanyang dedikasyon sa industriya. At number 10, Lavish Eco Home ng Tim Kramer. Bisitahin natin ang tahanan ni Dog at Cheska Kramer. Kilala bilang Tim Kramer. Ang kanilang 3-story residences sa Antipolo ay may maitim na exterior at kahoy na accents. May mataas na kisame at basement at dinisenyo ng Palad Design Consultants. Environment friendly ito na may solar panel sa bubong at water filtration system sa loob. Sa master suite, makikita ang custom-made na emperor-size bed na mas malaki pa sa king-size bed. Meron silang glass elevator, home cinema at infinity pool. At malawak na outdoor space na may mga luntiang halaman. Isa itong halimbawa ng sustainable luxury. Bongga pero eco-conscious. At number 9, Elegant Family Home ni Solen Yusuf. Isang bahay na simpleng tingnan sa labas pero sobrang elegante sa loob. Kilala si Solen hindi lang bilang artista, kundi bilang isang artist at designer. Kaya hindi nakakapagtaka na ang bahay niya ay punong-puno ng creative touches. Ang kanilang tahanan ay may modern tropical vibe, malalaking bintana para sa natural light, open spaces at kombinasyon ng kahoy, puti at neutral tones na nagbibigay ng relaxing atmosphere. Mapapansin din ang personal artwork ni Solen sa loob ng bahay na nagbibigay ng unique at very personal na feel sa bawat sulok. Bukod dito, very family-oriented ang layout ng bahay. May maluwag na living area para sa bonding moments kasama ang asawa niyang si Nico Bolzico at kanilang anak. Hindi man ito kasing laki ng ibang mansyon sa listahan, pero ang ganda nito ay nasa pagiging classy, cozy at tunay na lived-in na tahanan. Isang perfect example ng tunay na magandang bahay ay hindi lang sa laki, kundi sa personality ng taong nakatira dito. Number 8, Smart Luxury Home ni Slater Young.
isang engineer, entrepreneur at dating Pinoy Big Brother winner. Ang bahay na ito ay hindi lang maganda sa paningin, kundi high-tech din sa loob. Kilala si Slater sa kanyang Skypod project, isang modernong tahanan na may industrial at minimalist design. Gamit nito ang kombinasyon ng concrete glass at steel para sa clean at sleek na itsura. Isa sa pinaka-highlight nito ang pagiging fully automated smart home kung saan kontrolado ang ilaw, aircon at security system. Gamit lang ang smartphone o voice command. Meron din itong malalawak na open spaces, high ceiling at floor-to-ceiling windows na nagbibigay ng natural light at premium feel. Hindi rin mawawala ang outdoor area na may pool at relaxing space. Perfect para sa modern lifestyle. Ang bahay ni Slater ay patunay na ang magandang buhay sa panahon ngayon ay hindi lang tungkol sa laki o design, kundi pati na rin sa technology at functionality. Number 7. Tatlong palapag na tahanan ni Camille Prats at VJ Yambao. Kilala si Camille bilang child star noong 90s. Ngayon, isang hands-on mom at businesswoman. Noong 2024, pinasilip niya ang modern 3-story family house na tinayo nila ng asawang si VJ Yambao. May basement ito na may gym at man cave. Sa ground floor, makikita ang open layout ng kusina, dining at living areas. Nasa second floor naman ang mga kwarto ng mga bata at isang family room. Ang third floor ay para sa master's bedroom, opisina at balcony na may city view. May elevator pa para madaling umakyat ang mga lolo't lolo. Inamin nila na malaking tulong ang endorsement sa pagpapatayo ng bahay, kaya pinapasalamatan nila ang mga blessings na ito. At number 6, elegant classic home ni Regine Velasquez at Ogie Alcacid. Isa sa pinaka-iconic na power couple sa Pilipinas. Sila ay may bahay na classic at eleganteng design na talagang bagay sa kanilang personalidad bilang mga veteranong artista at singers. Sa loob ay mapapansin ang maluwag na living area na may high ceiling at malalaking bintana na nagbibigay ng natural light at airy na pakiramdam. Ang interior ay kombinasyon ng modern at traditional elements. May mga mamahaling furniture, chandeliers at carefully curated decor na nagbibigay ng sophisticated na ambiance. Isa sa pinaka-highlight ng bahay nila ay ang kanilang music room o mini studio kung saan doon sila nagpa-practice at nagre-record ng mga kanta. Isang espesyal na bahagi ng bahay na talagang sumasalamin sa kanilang passion sa musika. Meron din silang outdoor space at garden area na nagbibigay ng relaxing environment para sa pamilya. Ang tahanan ni Regine at Ogie ay patunay na ang tunay na ganda ng bahay ay makikita sa balanse ng elegance, comfort at pagmamahal sa pamilya. At number 5, beach house ni Yeng Constantino at Yan Asuncion. Ibang klaseng getaway naman ang hatid ng mag-asawang Yeng Constantino at Yan Asuncion. Sa Botolan, Zambales, tinayo nilang 1,250 square meter na beach house sa ilalim ng mga decades old na agoho trees na itinanim pa noong 1988. Hindi ito inuupahan. Private vacation ito para sa pamilya. May ilang bedrooms na kaya mag-accommodate ng 24 na tao at minimalist na interior. Ang hiwalay na dining area ay inspirasyon mula sa plant store at may mga kabanas para sa outdoor dining. Meron ding 4-foot infinity pool na paborito ng mga bisita. Sinimulan nilang ipagawa ang bahay noong 2019 at ginamit nila ito bilang tahanan noong pandemya. Pinili nilang lokal na furniture mula Dapitan Arcade at Pinterest ang inspirasyon. Kaya bukod sa ganda, may personal touch ang mag-asawa dito. Number 4, Bea Alonso at ang Beati Firma Farm sa Zambales. Hindi lamang mansyon, kundi farming paradise ang pag-uusapan natin dito. Si Bea ang nagmamay-ari ng Beati Firma Farm sa Zambales. May walking at running trail, above ground pool na may wooden deck at ilang guest houses na may rattan furniture. May mini daycare or play area para sa mga pamangkin niya, greenhouse, basketball court at
pinapailawan ng solar power. Treehouse na may fish pond, native kitchen at nipa huts na may solar panels. Plano pa niya ang country yard garden at maliit na vineyard. May segregation pit pa sila para sa basurang organiko at hindi organiko. Kaya super eco-friendly ang farm. Tunay na all around ang property. Masasabing bahay, negosyo at bakasyonan sa isang lugar. Number 3, Vice Ganda at ang kanyang 1,300 square meters industrial style mansion. Si Vice ay nagpatayo ng 1,300 square meter na industrial style home. Ito'y sinimulan niya para sa kanyang lolo. Nang pumanaw ang lolo, pinabayaan niya muna ang lote. Ngunit kalaunan ay pinagawa ang dream house na tumagal ng 3 taon. Hindi biro ang laki nito. May spa area, elevated pool at elevator para sa kanyang ina. Pinakita rin niya ang quarters para sa mga kasambahay at driver, entertainment area at 2 malalaking kusina. Dahil sa pandemya, na-delay ang paglipat niya noong 2020. Pero ngayon ay dahan-dahan na silang lumilipat. Isang patunay na kaya ng Pinoy comedian na magtayo ng bahay na kasing laki at kasing sosyal ng Hollywood Mansions. At number 2, Coco Martin, resort-like dream home sa Quezon City. Bisitahin naman natin ang 2,000 square meter dream home ng action drama king na si Coco Martin. Inabot ng 3 taon bago matapos ang bahay na ito dahil ayaw niyang umutang sa bangko. Pagpasok mo pa lang, babati ang fish-themed main door na gawa sa national artist na si Abdul Mari Asya Imaw. May mga artwork pa mula kina Miguel Aguas at Trek Valdezno. At designer furniture tulad nina Kenneth Cobonpue, web dining table, at Vito Selma chairs. May sariling home theater na may authentic cinema seating at display ng kanyang mga awards. Sa veranda, malapit sa pool may malaking dining table at gazebo at kabana na may Kenneth Cobonpue pieces. Kung gusto mong maligo, may resort-like pool. Kung gusto mo namang mag-relax, may kabana na nagsisilbing guest house. Ito ang tunay na ang probinsyano na bahay. And at number 1, Manny Pacquiao at ang kanyang 2.3 billion Forbes Park Mansion. Sa episode ng Running Man Philippines noong 2023, pinakita ang lawak at ganda ng mansyon. Ito ay may gym at pool at napakalawak maging playground ng cast. Ayon sa Inquirer, ang mansyon na ito ay pinatayo noong una sa business tycoon na si Lorenzo Tan at ngayon ay binebenta ni Manny sa halagang 2.3 billion pesos. Sa loob, makikita ang eleganteng interiors at malawak na espasyo na parang hotel. Maging ang maliliit na detalye tulad ng chandelier at marble floors ay nagbibigay ng royal vibes. Kung may 2.3 billion ka, bibilin mo ba? Sa huli, mapapansin mo na hindi lang laki o presyo ang sukatan ng isang magandang bahay, kundi ang kwento sa likod nito. Ang bawat tahanan na nakita natin ay simbolo ng tagumpay, bunga ng sipag, tiyaga at tamang diskarte sa buhay. Mula sa simpleng pinagmulan hanggang sa malamansyon na pamumuhay, pinapatunayan ng mga artistang ito na posible talagang maabot ang ganitong level kapag hindi ka sumusuko. Ngayon, D-Fam, kung ikaw ang bibigyan ng pagkakataon, anong bahay sa listahan ang gusto mong tirhan kahit isang araw lamang? At kung nagustuhan yung ating episode for today, please comment! Hip hip hooray! At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto. The end! Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D
para masaya every day. See you, D-Fam!